Magandang hapon po. Binulabog ng disgrasya ang Terminal 1 ng NAIA. Isang SUV ang umararo sa mga tao sa labas ng terminal. 2 patay, kabilang isang batang ihahatid, ang amang OFW. Mula sa NAIA Terminal 1, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Pia, Ivan, sa gitna ng dami ng pasahero dito sa NAIA Terminal 1, tanging yung mga yellow cones na lamang na yon ang naiwang bakas ng malagim na aksidenteng nangyari dito kaninang umaga. Sa kuha mula sa CCTV ng NAIA Terminal 1 na kumakalat ngayon sa social media, ang isang itim na SUV biglang umabante patungo sa isang entrance ng terminal. Nangyari ito bandang alas 8 kaninang umaga. 2 ang nasawi. Kasama ang 5 taong gulang na anak ng OFW na ito. Pinakakalma ng mga otoridad ang naghihinagpis na ama. Nasawi rin ang isang nabanggang lalaki na 28 taong gulang. Nakikiramay tayo dun sa galong-galo na dun sa OFW na namatayan ng anak niya ngayon. Masakit, no? Masakit. Kausap ko yung father kanina, OFW siya. Hinatid lang siya ng pamilya niya kasama yung anak niya. Tapos ito yung nangyari. 3 ang sugatan at dinala sa ospital. Kasama sa kanila ang nanay ng nasawing bata. Gumamit ng forklift para maalis ang SUV at makuha sa ilalim ang mga biktima. Dumating doon si Ramon Ang, chairman ng San Miguel at presidente ng NNIC o New NAIA Infra Corporation na nagmando ng pag-clear sa lugar. Ayon sa Land Transportation Office, lumalabas na nagpanik umano ang driver ng SUV. Paalis na raw siya nang may dumaan daw na sasakyan sa harapan at imbis na preno, silinyador o accelerator umano ang natapakan niya. Pero sa kuha ng CCTV, walang sasakyang dumaan sa harapan ng SUV bago ito umarangkada. Nabuwal nito ang isa sa mga bollard hanggang matumbok ang mga biktima. Review namin ang lahat ng CCTV tapes. Yung driver ay may hinatid na pasahero. May isa siyang pasaherong hinatid at pagkababa ng pasahero, tinulungan niyang ibaba yung bag ng pasahero. Pumunta na yung pasahero sa papasok ng NAIA at doon na, no, biglang nakita namin yung sasakyan na rumagasa. No? So right now, initially, mukha namang hindi pumunta dito yung driver para managasa. No? Hindi intentional dahil nga nakita natin na meron talaga siyang hinatid na pasahero dito. Hawak na ng pulisya ang suspect na sasailalim umano sa mandatory drug testing. Sinuspindi na ng LTO ang kanyang lisensya. Naglabas na ang LTO ng show cause order laban sa driver at sa nagmamay-ari ng sasakyan. Nangako ang NNIC na sasagutin ang medical expenses ng mga sugatan at magbibigay ng financial assistance sa mga kaanak ng mga nasawi. Nakikipagtulungan din daw sila sa investigasyon. Samantala, sinubukan natin kunan ng pahayag ang driver ng nasabing SUV pero ayon sa pulisya, nagpaabot umano ang misis ito na hindi muna raw sila magbibigay ng panayam sa mga oras na ito. Ivan? Maraming salamat, Oscar Oida. Sa nagpapatuloy na balikatan na exercises ng Pilipinas at Amerika, live fire exercises ang isinagawa sa Cagayan na 500 kilometro ang layo mula sa Taiwan. Nakatutok si Ian Cruz. Ang close air support ng mga US fighter jet. Hudyat na simula na ng pagtugi sa mga sundalong Pilipino at Amerikano sa external force na susubok ng isang kunwaring seaborne invasion sa Apari, Cagayan. Sunod namang pinaputok ang 105mm howitzer. Pati ang 155mm artillery.
Ang mga chopper naman ng mga Amerikano ang sunod na bumanat. Nariyan din ang mga light armored vehicle ng Philippine Marines at Philippine Army tanks. Ang bahaging ito ng balikatan exercise ginawa sa pampang ng Apari, Cagayan na nakaharap sa Batanes. Tinatayang 500 kilometro ang distansya nito sa Taiwan. Wala raw partikular na bansang pinaghahandaan ang balikatan. China is free to think whatever it wants, but we are exercising our rehearsal for a ground defense. Nothing more has to be interpreted from the exercise that we just conducted. Para dito sa counter-landing exercise na ito, maraming kagamitan na ginamit ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Merong mga fighter jets, may artillery at meron ding mga javelin ang mga sundalong Amerikano at higit sa lahat, matindi ang ginawa nilang tulungan nang mayroon ng mga kalaban dito sa dalampasigan at ginapi sila ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Great opportunity for us to work together, continue to improve as a team. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras.